Welcome to St. Mark's Basilica. Wow! Wala akong masabi. So yung pupuntahan natin guys is another island here in Venice. It's called Murano. Ayan na siya guys. Ang galing. Ganda ng pagkakagawa. Oh. Mahal pa to sa pamasahe namin guys. That's 2,400 euro. Oh my God. It's good, it's good. Really good. Really good food here. Oo Ano nga, kami no? kanina. Oh. Palabas na yung mga estudyante. October 22 feast day, October 22 birthday. Mahal, pag naiinitan sila, pupula sila. Tayo pag nainitan tayo, Iitim. iitim tayo. Laki-laki niya. Oh. So, mas malaki Ang laki sa pa sa mukha akin ko. sa mukha ko. That's what we believe in. And I know that the Lord is happy because may conviction kami with what we believe in. Nak, picture ka dyan, nak. Wow. Good morning! Today is our day 3 here in Venice and nakalimutan ko mag-check ng weather. Super mahangin daw today. Kaya sana tinali ko yung buhok ko kasi yung buhok ko parang lumilipad. Anyway, we're going to Murano today, the town where the glass making or glass blowing machine is. Kung saan ginagawa yung mga glass through blowing, which sana mamaya mapakita natin kung paano siya nangyayari. DIY lang kasi kami. Meron talagang boat tour nito. Pero DIY namin gagawin. Try lang namin kung kaya namin. Tapos napadpad kami dito while walking. So merong mga lion na nandyan. Ayan. So that is ano a siya? modern sculpture of a lion Oh, because we are obviously. here in Campo Santa Maria Formosa. Okay. And this is a contemporary art installation. Why lion? Because it represents winged lion of St. Mark. It's a symbol for strength, protection, and the city itself. That's why you'll see lions all over Venice because it's their symbol for strength. Strength. Symbol for strength ang lion. Okay. Ayan pa. So, di ba, tama talaga yung lahat ng nabasa ko. Na when you go to Venice, you have to let yourself get lost and just walk around wherever your feet will take you. Kasi Venice will surprise you. Dito na naman kami sa adventure. Hindi namin alam kung ano tong dinadaanan namin. Boom! Ano to? Ano na naman to? Alam mo, merong 100 plus churches dito. Kaya talagang mayat maya meron na namang simbahan. Parokya di San Giovanni e Paolo. Ano to? Isang church na naman? Kakaiba. Oh my God! Ang dami. Yan ang kalaganda dito eh. Hindi mo naman alam eh. Dasal muna tayo para to start our day. Parang kahapon. Di ba, nag-church muna tayo before tayo umalis talaga. Oh, merong mass talaga, 6:30. Nandito na tayo pero may bayad yata. Offering lang. Bakit ganun may bayad? It was consecrated on November 14, Venetian Gothic style. One of the most imposing churches in the city. It's also known as Pantheon of Venice because of the historical and civil importance of the doges, church leaders, politicians, military, and artistic figures whose funeral monuments so may mga nandito pala. So maraming chapels. Ayan oh. Kasi ito yung mapa. Bawat ganito may chapel. Chapel of the Rosary, Dominic, Our Lady of Peace, Name of God. 4 na chapels. Okay. Zoom na lang natin. Hindi tayo makapasok. Pero may misa dito. Dito na tayo dadaan. Sa gilid. Ang lakas ng hangin! Ang lamig! Ang lamig! Ang sarap ng hangin. Yung buhok ko. Ano to? Going here from our hotel to the sakaya ng boat going to Murano is a 17-minute walk. But you won't feel like it's 17 because marami kang makikita. Yeah. So you can stop. Okay rin talaga pag DIY kasi hindi ka kailangan magmadali. So yung kanina na nakita natin, akala natin simbahan, yung katabi ng simbahan, hospital pala siya. Para mga emergency. Hindi siya. O kaya may emergency. Ambulance. Ito yung mga ambulance. Ang galing, no? Ito yung mga ambulance na boat. Yung asawa ko mukhang villain dahil sa damit niya.
Para tayong tinutulak ng hangin. Nakasakay na kami finally. So, according to Google Maps, ang gulo ng buhok ko. Pasensya na, mamaya na ako mag-aayos pagkatas ko i-vlog to. So, ito. Sundan lang namin siya. Ayan, umaandar na kami. Oh my God, nakakahilo. Nakakahilo. Oh my God. Maalon kasi. So yung pupuntahan natin guys is another island here in Venice. It's called Murano. Dalawang islands pupuntahan natin, Murano and Burano. Yung Murano is famous for its glass blowing something. So mamaya makikita nyo yun, pupuntahan natin. Baba na kami. This is our last stop and then we'll just explore. We're here now in Murano Island and kasalukuyang di namin alam kung saan kami pupunta pero Google Maps na lang namin yung Glass Museum kasi dito sila sikat doon. Kung nakita niyo yung mga pinakita ko sa inyo sa shopping district sa may malapit sa hotel namin, dito talaga ang gawaan nun. Yung mga glass, ano bang tawag sa kanila? Glass structure? Basta yun, yung mga pang-glasses, tapos yung mga maliliit na figurines na made of glasses na parang sabi ko, parang yung lola ko meron nun. Noon nagkolekta siya noon. Dito yung ginagawa. Kakalakad namin, napunta kami kanina sa sementeryo. O, diba? Pero ang ganda, tingnan nyo. Sobrang simple, walang tao. The cat in the window. Hi! Meow, meow. Hi! Ayun, nakatingin siya. Hi! Ang ganda naman ng neighborhood dito. Tahimik. Ayan na, may mga tao. Doon tayo sa may mga tao. Kasi for sure may something dyan pag may tao. Sabi ni ChatGPT, sundan lang din daw natin yung mga tourists. Kasi guys, ginagamit namin si ChatGPT ngayon. Kasi wala masyadong vlog dito. Tapos usually nakatour sila. So meron sa Klook, meron sa Get Your Guide. Yung mga tours na yan. Eh hindi naman naman in-avail yun. Kasi 2.5 din yun per head. Eh naka-only boat pass nga kami, 'di ba? So yun. Which is, I think, mas okay. Yeah. Pero kasi marami kaming oras dahil nga halos 1 week kami dito. Kaya okay lang. Pero kung nagmamadali kayo, pwede kayong mag-tour. Duomo Basilica de Santa Maria e Donato. It's one of the oldest churches in the lagoon. Famous for its Mosaic floors. Quiet, sacred, very different from the very busy Venice. Let's check. So this is Basilica of Saints Maria and Donato on Murano. May access fee lang dito na 3 euros, 350 euros. I don't know ba't may mga ganun nagpapabayad na churches. Pero look at the mosaic floor. Look. Yeah, that's the mosaic floor we're talking about. I remember when we went to Holy Land, nag-check din kami kung paano sila gumagamit ng mga mosaic. Wait. Ganyan siya, intricate. This is the whole church. This is how the church looks like. Oh, meron na rin glass. Ano dito? Art. This is San Nicolo. Mosaic lighting system. Pwedeng pailaw, may bayad. Pwede mo pailawin for 2 euros for 3 minutes. Papailawin mo yung mosaic. What? Ang ganda rin kasi ng mga pagkakagawa. This is called baptismal font. It's a multicolored pieces of glass on Roman marble from the 2nd century AD. Grabe, ang ganda. Ganda kung dito ka naman bibinyagan, di ba? Pero nakatakip na siya. This is the church. Ito English, the Mosaic of Saint Mary and Donatus. Ayun siya, sa taas. Yun nandun sa may altar. Nandito kami sa chapel beside the church. Holy Sacrament Chapel daw ito. Grabe, ang ganda ng harap ng church.
Hello everybody. May mic na kami pareho. Yeah. Kasi Pakilagay ngayon lang, muna sa ano mo. ngayon lang niya naalala na ilagay yung mic. Dito kami nag-pictorial kanina. Tapos ngayon, marami ng tao. Feeling ko tapos na klase kasi puro estudyante oh. Ang ganda, tingnan niyo oh. Oo Wala nga, kami no? kanina oh. Palabas na yung mga estudyante. Nag-shoot si Mike ng video kanina. Unang stop namin yung museum. Nandun yung museum sa harap lang. Kaso, hindi na kami nag-museum kasi gusto namin makita kung paano ginagawa yung glass. Oo. Figurines, glass figurines. Eh, feeling ko, yun nga yung hinahanap namin kanina na hindi namin mahanap. Ay, may station din sa tapat ko. Lighthouse. Lighthouse. Kasi dyan daw yung mga factories hanggang 3:30. Sana maabutan pa natin. Alas 2 pa lang. So, paabutan pa natin yun. So now, we are going to the other side para tingnan namin kung may bukas pang factory para makita kung paano ginagawa yung glass. So it's a 13-minute walk from here. Pero nakakaano na kami, 2 minutes. So 11 minutes na lang. Daming shops dito ng glass. Marami rin sa Venice mismo, yung sa city center. Pero mahal. Okay, tawid time. Dami mga glass factory dito. Paano kaya sila kumikita? Oo, ang dami eh. Pero I think, ang pinaka ano talaga nila dito is export eh. So from here, sabagay. ginagawa nila and then sinispread nila sa buong Milan. Ayan, meron kami nakita. Live Murano glass blowing. Zero tourist trap. Oh, TripAdvisor, Google. Oh, ayan. Free entry. Oh my God. See, it's free. Eh kung nagbayad tayo ng cloak or tours. 2.5 Yeah. din yun. Ito na guys. So, nandito na kami sa factory. Gusto namin i-try kung paano mag-blow kasi nakikita namin sa videos, pwede mong i-try. Tanong lang namin kung may bayad. Pero nakalagay naman free siya. Free panoorin. Pero syempre, we wanted them to explain how it's being done. Kaya, tatanong ni Mike sa office, super init daw niyan kapag hinawakan mo. Huwag mo daw hawakan. So guys, 79 euros daw isa. So that's 5,400 pesos per head. Kung gusto mo daw yan may experience. Medyo umatras na kami, wag na lang. Manonood na lang kami dito. Uniform niya yung ginagawa niya. Guys, tignan nyo, nagbo-blow na siya. Ayun. So, pag na-melt na in extreme heat, pwede mo siyang i-blow tapos ma-shape mo siya into the figure that you actually wanted. So mauna yung So it starts with the sand, and then Sand. the sand is actually being melted. And then from the melted sand, you can actually get the glass already. And then para makuha mo yung form na gusto mo, i-blow mo siya. Yan, there you go. So she's going to blow it. Sa extreme heat mo lang magagawa yan. Kaya mayat maya, pumupunta sila dun sa fire. Kasi pag nag-cold na siya, hindi na siya ma-form. Oo, hindi na siya Ma-form mo lang siya habang mainit. Ay, So sana mayat maya, mainit pumupunta sila sa sa may furnace. Oo. Tapos doon nila pinapamelt. Oo, yun yung mga fire sa gilid. Ayan, nakalis na siya. Okay, pupunta Ayan, na naman pupunta siya. na naman siya dun sa fire. Yan yung mga shape Yan sa yung baba. mga molders, yung mga oo, nag-aano ng shape. Yeah. Tapos meron din silang parang if you want, parang gems. Ayun yung mga gems nilalagay. Yan, sinasawsaw. Ayan o, fino-form na niya. Uniform, oo nga. Grabe, ang ganda ng Oh my pagkakagawa. God, grabe yung Galing. detail. Sana Papasok nakikita na naman yan. sa fire. Fire ulit. Ayan, sinum ko from my phone para makita nyo. Sobrang ng details. Galing. Ayan na siya, guys. Ang galing. Ganda ng pagkakagawa. Oh. Oh, ayun na. Dadalhin na niya doon. Yung mga malalaking sizes ng gawa nila. Pero meron sila mga super small, rosary beads, etc. Basta whatever they can make with glass, meron sila. Lalo na yung mga details na may ganyan. So, ayan siya. Blow your own Murano in 20 minutes. So, choose a vase or cup. Tapos, pick between 12 colors and 4 patterns. And then, blow your glass masterpiece, which is yun yung ginawa kanina. And then, ship today. 79 per person siya. 79 euros. Tapos, pag 2 hours, maximum of 4 people, 245 euros naman. Glass skills na yun. Pero Per syempre, person. Per person, oo. Grabe, ang ganda. Tingnan nyo naman. Dishwasher safe daw yan.
vases, pwede din. Ang ganda, oh. Oh, don't go near. That's 790 euro. Mas mahal pa to sa pamasahe namin, guys. That's 2,400 euro. Oh my God. Tingnan nito, wash basin for 16 euros. Yung isa vase lang, 1,320. Ang ganda, no? Huy. Hinawakan ko lang naman. Ganda. Eh. Ito maliliit. Hihi, cute. Pelican. Alam ko talaga mayroong mga ganito si Lola dati. Yung maliliit lang eh. As in, inaayos ko pa yun, nililinis ko pa yun nung araw eh. Mas maliit dito. The name of the factory is Wave Murano Glass. So, tapos na tayo sa goal for the day, which is the glass. Yung nakita kung paano ginagawa yun. Punta na tayo sa Burano. Colorful houses. Papakita namin. Tsaka doon na tayo kakain ng lunch natin. Kasi kanina breakfast yun. Late breakfast. Murano is really a nice place to go to. There are less tourists. And mostly, the tourists here are in the morning kasi nagsisimula yung tour sa umaga. Eh ngayon, hapon na. Okay din kasi mas maraming tao. Tsaka ma-amaze ka talaga because sobrang napaka-artsy Ito, niya. tinan mo to. Tinan mo kung gaano kaliliit yung ginagawa nila. Oh, ganyan kaliliit, guys. Pwedeng gawin nun. Guys, yung mga fountain na yun ay drinking fountain. Pero, asa maselan, di natin yan iinumin. Mahirap na, ma-hospital pa ako dito. Pero potable naman daw yung mga ganun, sabi nila. Sakay na kami dito sa Murano Faro. Dapat pala dito tayo bumaba kanina, di konti yung lakad natin. Papunta ng Burano. We have to wait for 27 minutes for our boat to arrive going to Burano. Ito yung sakayan. Letter A yung sasakyan natin. So dito tayo sasakay. Yan, sa letter A. It's a 45-minute ride going there. So, picture lang tayo ng mga houses doon, kain, and then balik na ulit tayo ng Venice City. Hey everyone, nandito na kami sa boat going to Burano. So, 40 minutes away from where we are kanina sa Burano. Buti nakaupo naman kami ni Mike, pero hindi kami magkatabi kasi medyo maraming tao. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung anti-pickpocket ko na cellphone strap. Ito yun. Naka-charge pala yung phone ko, sorry. So, siya. Yan, suot ko lang siyang ganyan. Nasa loob siya ng code ko para secured na secured. Para pag nagpo-phone ako, naka-secure siya. Nasa Shopee, lilink ko na lang to sa description. So, we have arrived here in Burano. Tingnan mo naman, pati seats pa lang colorful na. Ayan o, yung mga upuan. Colorful na agad. Ang gaganda naman. First business here is to eat. Because I'm so hungry. I must omit already because I'm so hungry. So, Burano is known for their colorful houses. Burano is also known for their lace, embroidery. Wow. Yan. Puro lace, aside from the colorful houses. Look. Says Burano. Parang mala-Pilipin yan ang dating. Oh my God, look at this. Bagay din yung outfit ni ate. Ang colorful niya. Wow. The amoy is kanaling. Napaka-laid back naman dito. Kaya maganda pumunta dito ng hindi matao. Dito na ba? Dito kami kakain guys sa Osteria Alfuregin. What? The kitchen is closed. Oh no! 4 o'clock we close. Oh! Okay. The kitchen is closed. Oh my God. Ay, ang ganda. Yeah, yun lang daw talagang gawin mo dito. Maglakad Maglakad. at magpa-picture. Sabi, maglakad ka lang talaga. Very laid back daw talaga dito. Everyone's closing. No, let us eat first. Ito, kahit Can we try this? chikete na lang. Okay. So guys, dito na kami napadpad sa Al Leon Coronato.
So, ito lang yung bukas. Tapos marami na rin sumabay sa amin. Nasa likod namin. Kakain na rin sila. We ordered their seafood spaghetti and Caesar salad. Kasi miss na miss ko na maggulay. Parang ilang days na kami hindi nagugulay. Tapos binigyan niya kami ng starters. Pero sabi dito sa amin ng mga local. Ang galing ni Mike, di ba, na ano niya dito yung... Sorry. Sabi sa amin ng mga locals. Yung mga appetizer daw na to, kasama daw to sa bayad namin kahit di namin in-order. Kaya dapat pwede namin i-take out or pwede namin ubusin. So, ano ba to? You wanna open? Crackers salati salted. Ayoko mabubusog kasi ako eh. Ito naman, grissini stirati. So, this is our Food. ano to, seafood spaghetti. And then mixed salad because I miss gulay. And then of course, our Aperol spritzes. And Mike. Bon appetit! Bon appetit! Guys, sobrang sarap nung seafood pasta. Ito daw yung must try here in Burano. Seafood spaghetti. Ang sarap. Ang sarap niya. As in, no joke. Ang sarap talaga niya. Para kang kung naghahanap ka ng perfect alat. Ang sarap siya. Diba no, mahal? Yeah. Wala na akong masabi. Sarap. Guys, simot na simot. The aftermath of the food. Simot na simot, guys. It's the best. It's good, it's good. Really good. Really good food here in Leon Leon Coronato Coronato Pizzeria. Pizzeria. Diyan kami kumain, Blue House. Grabe guys, buti umabot kami dun sa restaurant kasi magsasara na sila ng 5 o'clock. They close early They here. close early here. So you really have to take note of that. So if ever you're going on a tourist spot na hindi masyadong maraming tao, like ito, Burano, Murano, maaga sila nagsasara. If you're in the city center, wala kayong problema. Sabi nga sa amin ng friend namin, si Fred, merong aperitivo na tinatawag, parang afternoon snack nila yon. So drinks and afternoon snack. Tapos, it only happens between 6 to 8 p.m. 8 p.m. pa onwards ang dinner ng mga Italian. Correct. So at least, meron kayo nalaman, di ba, na trivia. We're heading to another church because Venice has a lot of churches. Miss ko ng Fish Novotel Coral ah. Ganda naman ang lagayan nila ng candles. Look at this cross. It has glass something. It's Pope John Paul, guys. Feast day niya is my birthday, October 22. Kaya hindi ko makakalimutan si Pope John Paul. Tama, di ba? Feast day ni Pope John Paul ay birthday ko. October 22. Ang delayed reaction niya. Delayed reaction. Sabi ko nga feast day na kaya nga kami ng heart eh. Parang may lukso ng dugo. October 22 feast day, October 22 birthday. It's another chapel. And we lit a candle and say a little prayer. Guys, tingnan niyo yung tower ng simbahan, tabingi. Ano ba to? Leaning Tower na ba to? Hindi, joke lang. Sa ibang lugar yun ng Italy. Sa Pisa yun. Dito sa Burano, di ba they're known for making laces like that. Merong mga demonstration dito, but since kulang na yung oras, hanggang tingin na lang tayo. Linen and laces, yan. Mabalik na tayo sa station para makabalik tayo ng Venezia just in time na may araw pa. Okay guys, we are here in the station, Burano Station. We're riding letter C, going to Tenove. 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 Ay, may party-party. Yun niyo yung mga upuan.
cutie! They're all colorful. Dito tayo ngayon sa Burano. Bababa tayo dito sa Fondamente Nove. Yan yung dulo. Dulo-dulo tayo. Medyo may gas lang, guys. Nakababa na kami, guys, sa boat. Hindi mo na mapapansin na naka 35-minute ride ka na kasi naka-answer na ako ng mga messages. Nakapag-post na ako. Tsaka very smooth yung Very smooth. Kahit na mahangin, hindi Oo. naman siya maalon. Yung umpisa lang talaga yung maganda yung barko maalon. nila, may love. Oo, very stable. Yun naman kasi ang transportation nila dito. Ay, naglalaro sila. Hey, hi! 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 Ciao! So, ayun na nga. Gusto nila magpakita sa vlog eh. Di sige, bigay natin sa kanila. So, ayun Cool na nga. kids. Ang ano lang talaga dito, amoy yosi tsaka marijuana. Kahilo. Yun lang talaga. Hilong-hilo na ako. Kanina pa sa yosi. So anyway, papunta kami ngayon sa Suso. 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 Hindi Suso. Ay. Suso. Suso kasi is one of their Best. most famous and best gelato here in Venice. So we will eat that Ang ganda. now. Ang ganda daw. Ganda talaga. Ang ganda talaga dito. Ay, ang ganda. Hi. Venice. So tomorrow is officially our Last full day full day. here in Venice. Yeah. And we must say that Venice is one of our favorite cities in Yes. Italy. Yes. Ibubudol ko kayo. Kailangan nyo pumunta dito. We have arrived in Suso for the gelato. Yung regular gelato is $2.50. Collection is 3, double scoop is 4.70. And then they have milkshake and Giandiotto. Ito yung Giandiotto Veneziano. 4.30 pag classic, 4.80 pag may pistachio. Lako nyo, famous daw to dito. Suso is about sourcing the best ingredients, natural products, satisfying each and every customer's taste. Not artificial colorants, environmental friendly. Ako yung humingi, siya yung kumuha. Thank you so much. Yeah, cone cup with Yeah, I'll get that. Cone, 1 scoop only. I'll get whatever you want. Pistachio and hazelnut siya. Ang sarap eh. May alat tsaka may tamis. very last. Can I try the coffee caramel? Ay nako, sinulit niya. Which? This one? Yes. Okay. Yeah. Thank you. Yay. Thank you so much. Gelato guys. Here's our Suso. from Suso. So I got the pistachio with hazelnut and then Mike got toffee nut and dark Coffee chocolate. caramel and then dark choc. Dark chocolate. Yun kasi yung tawag. Masarap. Masarap yung tatlong flavors. Yes. Morning guys. Good morning, everybody. Oh my gosh, I look like a celebrity here. Wow. Oh, wow. Alam nyo guys, nagganito ako kasi ang sama ng pakiramdam ko pagising. Kasi pini-PMS ako eh. Parang today dapat magkakaroon na ako pero hindi pa nagkakaroon. Pero nararamdaman ko na lahat ng sakit ng katawan ko. So anyway, yun nga, ang sama ng pakiramdam ko, sobra. Alam mo yung gumising ako na ang sakit-sakit ng katawan ko, tapos yung nerves ko masakit din, sasakit ng ulo ko. So yun, medyo, anong oras na ngayon? 1:30 p.m. Kakalabas lang namin ng hotel. So nagising kami ng 9, nag-breakfast kami, humiga, nag-meeting, nagtrabaho, naligo, tapos ngayon lang kami lumabas. Kasi nga, ang sakit talaga ng katawan. Uminom na lang ako ng paracetamol para ma-power through ko tong araw na to kasi last full day namin dito sa Venice. We're back here in the first shop that we went to. Kasi ito yung pinakamura na napuntahan namin. So, alam nyo na, medyo marami kaming nabili for my family. Binili ko na yung red na nakita nyo nung isang vlog, isang clip.
So, ayun, nabudol na kami. Nakakainis. Pero kasi, kaysa bumili kami ng luxury item na hindi naman namin afford, ito, afford namin at least less than 5,000 pesos, di ba? Meron ka ng leather bag, genuine leather Italian bag. So, this store is called Hebelia. This is near our hotel. So, okay din. Like, for example, this wallet. Ang ganda kasi talaga nung texture ko. Nakikita nyo sa ilaw. Maganda, genuine leather siya. Tapos, yung niya sa loob, meron siyang card holder. So, bumili kami ng ganito. Sobrang ganda nung mga nabili namin. Tapos, yung isa na pinagpilian ko ng sobrang tagal. Papakita ko sa inyo yung hinol ko later. Papakita ko. Pero, binili ko na yung ganito na red. Kasi, wala akong red na bag. Tapos, okay din siya for events. So, pinagpilian ko is either blue or red. Red yung nanalo. Tapos, bumili rin ako ng parang shoulder bag. Ano ba tawag doon? Yung pinakita ko sa inyo ng isang araw. Yung mga ganyan. Medyo mahal siya. 55 euros siya. Sabi ko sa mami ko, hati kaming dalawa kasi gusto rin niya. Tamo, pareho kaming gusto. Hiraman na lang kami ni mami. Tapos ito, 20 euros lang ang mga ganyan. Ang maganda siya. Ang ganda kasi ng tela nung leather. Simple lang siya. So, may mga ganito rin kasi may tatak. Ayoko nung may tatak. So, pag pupunta kayo dito sa Venice, itong store yung puntahan nyo kasi sila na yung pinaka-cheap. Mahal pa kita mo yung mga plastic. Yan, puro bags yan. 2 plastic. Haul natin yan later. So guys, bumili na kami ng ref magnet. This one is 1 euro. Kasi merong mga 3 euros. Huwag nyo yung bilhin. 1 euro lang yung bilhin nyo para sulit. Pag nag-ikot ka kasi sa mga malalapit sa tourist area, nasa 3 euros yan. So ito yung binili namin. So, the ref magnet varies. Iba-iba yung mga, presyo. Pinaka-standard is 3 euros. Binili namin 1 euro lang. Para, tipid. May papakita ko sa inyo pag uwi namin. Yung, meron kasi kaming collection ng ref magnets. Pero hindi nakalagay sa ref. Nakalagay siya sa isang, basta maganda siya. Papakita ko sa inyo, nasa bahay namin. Guys, nandito kami ngayon sa St. Mark's Basilica kasi this is just 200 meters away from our hotel. Like, paglabas mo ng street ng hotel namin, yun na yun. Currently, 2 o'clock. Daming tao. Nakapila yung mga tao going inside. When we went here, last time, nung first day, walang tao. That was around 4 to 5 p.m. So, I guess, we're gonna do the same thing later. Kasi, ang dami talagang tao. This is the Dodgers Palace. And then, yun yung Campanilla sa taas. St. Mark's Campanilla. So, pinupuntahan namin yung gondola service na 2 euros lang. Kasi kapag syempre gusto namin mag-experience ng gondola, pero sobrang mahal kasi hindi makatarungan 6,000. Doon lang tayo sa 140 pesos. Look at the people. So glad we're done with the tours. Pero hindi pa namin napasukan yung St. Mark's Basilica. Kasi sarado na nung time na nagpunta kami. So mamaya namin babalikan pag-alis nitong mga turista. Kala mo naman di tayo turista no? Lakad-lakad lang until we get to our destination. It says, "Welcome to the most beautiful bookshop in the world." Oh, ito na yung library Aqua Alta. Libreria Aqua Alta. Ang dami nga books. Iba't ibang klase. Nyo guys, may gondola sa loob. Laman puro books. Madame Butterfly. Ano ba itong mga to? So, ito yung staircase full of books. Stand up lang, do not sit down daw. So, sabi, follow the steps. Nagpaalis na sila kasi biglang dumami yung tao. Biglang mahaba yung pila kaya buti nakapagpa-picture pa kami dun sa stairs na yun, stairs of books. So, yung Aqua Alta pala, siya, parang phenomenon here in Venice. Usually, every winter and autumn, nagbabaha kasi dito. So, parang yun na yung tinawag nila dun sa baha. Aqua Alta. Itong mga Italianong to, gusto talaga nilang nagbababad sa araw. Ako ayoko. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi gusto nila mainitan sila dahil malamig. Mahal, pag naiinitan sila, pupula sila. Tayo pag nainitan tayo, iitim tayo. Kaya ayoko talaga. Bahala na kayo dyan, magbabad kayo sa araw. Pag may magpayong dito sa Europa, alam mo na, Pinoy yun. Pinoy yun.
Buti na lang hindi namin dala yung payong namin. So guys, challenge lang talaga pag may luggage kayo. Kasi it's full of stairs and bridges. But the stairs are maiikli lang naman. Tapos yung floor ay cobblestones. Grabe yung mga streets, ano? Ang liliit lang, ano? Mamimiss natin to. Yeah, nothing like this in other countries. Yup. Dapat tiramisu try natin, mahal. Masarap din daw yan dito. Yung tiramisu. Alam mo, mas masarap pa rito yung magyakapan sa initan. Oo. Nagyakapan talaga sila sa initan. Bumili kami ng pizza kasi hindi pa nagla-lunch si Mike. Actually, hindi pa kami nagla-lunch. Breakfast lang yan. Ham and mushroom and then drinks. Ano to? What are these? Calzone con prosciutto cono. Ah, calzone with Italian cooked ham and mushrooms. Mahal hotdog, oh. I know, but you 250 wanted lang. pizza. Hindi, baka gusto mo. Sarap. Laki ng slice. 350. 350 to, guys. 350. Ang laki. So, mga 200 pesos, pero ang laki. Laki-laki niya, oh. So, mas malaki ang laki pa sa mukha akin ko. sa mukha ko. Yung crust, ang ano, lutong. Dito kami nakaupo, guys, oh. Wala kasing tao. Ayan, oh, nakaganyan na kami nakaupo. Sa tapat namin ay mga bangketa na nagbebenta. Pero, what? Gulat ako sa mga ribbon. Alam nilang may pagkain Oo ka. nga, baka agawan pa nila tayo ng pagkain. Guys, lagi na kayo nandito. Kami naman. For some reason, recharge na kami dahil nakakain na kami. That's true. Pero alam nyo, guys, pag malamig ang panahon, may tendency talagang mag-dry yung lalamunan mo. Kaya dapat talaga, you hydrate. Kahapon kasi, pag uwi namin sa hotel, uhaw na uhaw. Sabi ko, ano ba to? May diabetes na ba ako? Ang lala nung uhaw ko. Ayun, nakaubos ako ng 1 litro. Gabi lang. Mahal pa naman ng tubig dito. Technically, pwede ka naman talaga bumili, ay mag-fountain, pero ayaw natin, di ba? Dahil hindi mo alam kung anong nandoon, kahit potable pa yan. Parang first time natin talaga makapunta dito. Kasi mga shops to eh. No, we didn't walk here. Hindi natin nakita itong mga to. Magaling ako sa memory. Made it, guys. Ito yung nasa video. Sana makasakay tayo ng $2. Ay, 2 euros. So, guys, ito yung 2 euros na ferry. Magkocross lang yan. From point A to point B. Yan na yun. Para hindi ka sumakay ng gondola na 90 euros. Pero close siya today. Sabado pa daw. My gosh. So sad. The official tariff you are in Venice. I know. And in the gondola, it is the most famous boat in the city. Yes. Yeah. So He's selling it. guys, He's selling it like If crazy. you want to try it. But we will not try it. Up to Thank you so much. okay. For your experience. Yeah. Yes, yes. No worries. We know. Thank you. Grazie. Pipilit niya kaming mag-gondola. Wala na kaming pera. Dahil pa namin pupuntahan. Ano Tapos sasabi nila? tuloy sila pagsalita. Sinasabi nila, parang... Minsan lang daw kami minsan pumunta lang dito sa Venice. Tapos hindi worth it, yung gano'n. Alam mo, madali akong Tatawid bentahan. lang. Kayang-kaya. Actually, pwede naman. Kaya naman namin. Oo. Pero pipiliin namin hindi. Kasi Yes. marami pa kaming pwedeng puntahan At with that gagawin. money. Nakapag-ferry naman tayo ng ilang beses kahapon. Oo. Nakakross na tayo ng Grand Canal. Yeah. So, I think yung okay na makikita mo yun. pag taxi bus ka is also the same Yeah, it's the thing. same thing, but of syempre, course, iba pupunta yung siya sa nasa- mga kanal, sa mga Oo. maliliit. Maganda naman talaga. And they were actually saying na magkukwento pa sila more ng about the history. history of pero gondola, yeah. preference mga kapatid. Preference. Oo. Kung gusto nyo, okay. Go. Kung ayaw, No. it's okay.
Yeah, so for Feeling us... ko we've seen a lot. Yeah, parang okay na kami. Yeah. Ano na lang natin yan sa Taguig, sa BGC. Yeah. Joke lang. O kaya sa Macau. Pero hindi, tsaka alam ko mas naman. maganda din dito kasi I think yung direction ng interest namin is actually going towards the churches na napasukan natin, tapos yung scenic views na nakikita Oo. natin. So depende lang talaga Sa kung anong preference, sa preference mo, kung anong gusto mong gawin dito. Of course, experience talaga ang gondola. Pero pag sumakay ka ng mga barko, yung mga taxi boat, Ferry, water buses. okay na siya. Okay na talaga. Yeah. As in, happy ka na. Ang dami mo na makikita. Yeah. So, na Insta360 naman na namin din yun. Kaya happy na kami. Yes. Ngayon, let's go to La Fenice na, yung theater. Pero wait, check muna natin kung may ticket pa. Hanggang tingin na lang tayo muna. Pero kung marami kayo, Oo, sulit yan pag marami. sulit siya. Hanggang 5 ata. Oo, 90 euros. Oh my God! 90 euro. Oh my God, oh my God. Ito yung isang na branch dito sa Venice. Haba ng pila, oh. Nadaanan namin kagabi to, walang pila. Oo, kagabi walang pila. Pero So, pumunta akala pa namin hindi akala siya- namin fake. Hindi siya totoo. 2 branches pala sila. Ang haba ng pila, oh. Tingnan mo. Oh, bahala kayo for the gelato. Meron pa kayang isa. Liit na eskinitang madilim. Saan tayo papunta? San Marco? Oo. Pati si Google Maps nalilito na rin. Nalilito na rin siya. Kung saan na siya Oo. napupunta. Pinamit kaming couple. Pinoy sila, pero taga-LA sila. Italy lang ang pinunta nila. Rome, Florence, at saka Venice lang yung pinuntahan nila. So 2 weeks sila, babakasyon. Graduate na daw sila sa pagpapalaki ng mga anak nila, malalaking boys. Kaya naglilibot na lang daw sila around the world. Kasi na-meet namin sila, nanghihinayang sila dun sa binili nilang pesto. Dahil parang mas mahal yung binilan nila, tapos nakakita sila ng mas mura, kalahating price. O, diba? Ay, nako, kaya sabi ko sa kanila, wag na po kayong tumingin ng presyo kapag nabili nyo na, para hindi kayo manghinayang. Oh, United Colors of Benetton, no? Meron pa pala dito. Laki pa ng store, oh. Oo. Grabe, nakakamiss din tong brand na to. Dami rin nilang binibentang mga ganito. Meron talagang evil eye palagi, no? Alam nyo guys, kung naniniwala kayo dito, dapat hindi. As in, dapat hindi kayo nagkikerry ng ganyang, lalo na yung mga ganyan, no? Wait, papakita ko sa inyo. Sorry Huwag kayong maghahang ng ganyan sa bahay nyo. Okay, explain ko bago nyo ako i-bash. Kung naniniwala kayo kay Lord, hindi nyo kailangan ng evil eye. Kasi di ba, mahal, explain mo Mas magaling siya mag-explain kaysa sa akin We Hindi only kasi, diba, believe in one being. That being is the one that is providing, the one that is planning our life, and the one that is leading us to where He wants us to go, and that is the Lord. So, yung mga tinatawag nating mga charms and those that are linking us like dream catchers na makatch yung mga dreams natin or mga evil something. eye nga, yun yung usong-uso ngayon. Hindi tayo naniniwala doon kasi those are all going towards luck. Eh, hindi naman tayo naniniwala sa luck. Ang pinaniniwalaan natin is yung ultimate and great plan ni Lord para sa ating lahat. So believing in them is actually diverting and dividing your attention and belief to the God that we have. Yeah, so parang pag sinasabi, wala namang mawawala kung magsuot ako ng evil eye na bracelet Well, na yun. may mawawala Actually, talaga. malaking mawawala. It's your faith in the Lord. Hati Yeah. siya. Okay, so ibig sabihin, pag hindi pala inano ni Lord yun, edi mag-rely ka sa luck, di ba? Yes. Or it's also the same thing as you're believing in the universe. Paano mo sasabi mo sa universe? Well, Medyo iba kasi, minsan kasi expression lang naman talaga siya. Yes. Kumari, thank you universe, ganyan. Pero kung dapat tutuusin, ang laging lumalabas sa bibig natin, which is also kung naniniwala, kung believer ka ha, which is also should be a sync with your heart, your mind, and Yes. your soul, is that we only believe in God. So thank you, God. Yes. Thank you, Lord. for His Ganyan. blessings. Oo. Hindi natin pinapasalamatan ng universe kasi hindi naman nagpo-provide ang universe. Ang Correct. nagpo-provide si Lord. so universe is not God, or universe is not the Lord. Yun, so we've said our opinions, so wag nyo kaming i-bash, it's our belief, and that's what we believe in. And I know that the Lord is happy because may conviction kami with what we believe in. So kaya hindi nyo kami mapapatapon ng mga coins, mga ganyan.
or anything. Lalo na naging friends namin mga exorcist. Kasi when you're believing in superstitious beliefs or some sort of the same thought, Nahahati yung nahahati talaga yung faith mo. Tapos, also, it's an opening for the devil to work. in your life. Kasi, syempre, yung demonyo, ayaw niya na, di ba, na maniwala ka kay Lord. Gusto niya i-deceive. Di ba, the devil is the number one deceiver na kilalang kilala si Lord, na memorize lahat ng prayers and all. So, happy siya pagka naniniwala ka, Sa hindi mga kay ganun. Lord, kundi Yeah. sa Kanya. Sa mga nagdi-deceive, like, for example, evil eye, luck, and all. Simula nung we turned away from every charms na ganyan, we turned away from mga superstitious belief, I think our lives are better. Hindi naman kami nagkulang. Alam mo yun? Nag-overflow din yung Nag-overflow blessings. yung blessings. Kasi mas clear. Si Lord nag-work through us and marami pang blessings na tanggap. Again, what we've shared is for the believers of God. If you do not believe in God, then fine, do whatever you like to do. But as missionaries, and meron kaming binigyan ng platform and meron kaming roles sa mga ministries namin, ito yung napag-aralan namin, ito yung natutunan namin. So we also want to share it with you. So ignorance kasi 'di ba sometimes wala namang yan eh. Pero dahil nalaman nyo na, you can do something about it. It's either you'll follow us or you will just Continue with your doing it. So it's up to you. Guys, nandito na kami sa loob ng St. Mark's Basilica. Nakabili na rin kami ng ticket. Ito pala yung itsura niya sa taas. Golden mosaic. Yun ang sinasabi. Wow. Wow. Wala akong masabi. Sobrang majestic niya. Talagang gold talaga Oo, no? gold talaga. Yan, bawat sulok is gold. Pati yun dito sa gilid. Gold Yeah. yan lahat. Kaya pala mahigpit sila, Oo, kasi no? tsaka timed yung entry. Hindi ka pwedeng malate dito. Pagka kung ano yung binook mo na yun na Na yun. time yun talaga siya. Wait lang, magpipicture lang ako. So, St. Mark's Basilica daw is called the Church of Gold. It is nicknamed the Golden Basilica because of its 8,000 square meters of gold mosaics. Kaya pag nakita mo talaga siya, up close and personal, hindi siya mabigyan ng justice sa camera. Yeah. Kasi hanggang dyan lang yung kaya ng camera. Tsaka I think people would come here in the morning kasi Yeah, pag nailawan yung pag nailawan ceiling, talaga siya. sobra ta siyang Sobra. maguglow. Ito kasi Ayun, kagaya konti na no, no? lang. Oo. Ayun no, naguglow. Ayun na naguglow. Sige, patingin natin. Ayan. Naguglow siya. Pag may ilaw, tingnan natin later. When light hits the ceiling kasi, the entire interior glows. Yun yung kinaganda ng church na to. So yan yung winged lion. Yung winged lion daw is The symbol of of Saint Saint Mark. Ito, ayan o. Wait lang, tuturo ko. Yan, winged lion. Merong uneven na floor. Ayan o, hindi nga siya pantay. Hindi na siya pantay. Parang siya, wait. Pababa. Gusto ko makita, pababa. Kasi sabi nila, the church daw is slowly sinking, just like Venice. Ayan ito pa lang hindi na pantay. The basilica is sinking and regularly affected by flooding. Yun yung tawag na Aqua Alta. So Yeah. part din ng history yung uneven floors. At ito, kitang-kita mo. Oh, yun nga. Yan yung tinuturo ko. So this church is literally covered in gold. And not all people realize this. Kaya rin siguro ang daming security, mahal. Literally covered Gold with talaga gold. siya. Dito pag pupunta kayo, tingnan nyo, iniilawan siya. Iniilawan nga para Nag-glitter makita. talaga siya. Ayan o. Gold na gold siya. So, yung altar na yan, sa Palo background de niya, oro ang tawag dyan. yes, sa likod May additional niya. bayad pa yan. Hindi na namin kinuha. Sa likod niya is actually a sculpture, tama ba? Or a Basta maraming mosaic. thousands of gems daw sa loob niya, Yes. sa altar na yan. Tapos, merong 12 apostles na parang background niya na made of gold. Gold altar piece covered in thousands of gem. Nandun si Mama Mary sa loob. Kaso may additional bayad din yata to. Kasi may harang eh. Hindi talaga pantay-pantay. lubog talaga siya. Ito, tingnan mo, Lubak na pinakalubog. lubak yung... Hindi pantay-pantay yung floor. Nagsisink talaga siya. Oo. Thank you, St. Mark. Thank you, Saint Mark. Ayan.
Okay talaga pumunta ng gantong oras. Ayan, tour na yung mga yan. Yung ticket nito sa Klook, March 28 na yung next na slot. So, skip the line yun. Tapos, so, bumili kami mismo dito na using the QR code. Buti na lang, kami lang yung tao, konti lang. As in, konti lang yung tao sa loob. Bilang na bilang. Kaya siguro, kasi nga, syempre ito yung number 1 tourist spot sa Venice. Kaya talaga ito siguro yung madaling mapuno. Imagine March 28 na yung next. Ano ngayon, March 19? Wala nang ticket sa Klook. So, if you want hassle-free, mag-book kayo siguro a month before you go here. Tapos, piliin nyo kung merong time. Sa bagay, kasi pwedeng join in tour yun eh. Kung merong time na medyo Okay din hapon. yung tour kasi may nag-e-explain. Oo, may nag-explain kami kasi ChatGPT lang yung taga-explain namin at saka Wikipedia kung anong meron dito. So, yun. Okay din talaga pagka merong nag-guide sa inyo. By the way, magkano siya? 10 euros each kami para lang makapasok sa Basilica. Pero pag kasama pa yung altar, additional bayad pa yun. May museum pa, additional bayad pa yun. Ay, oh my gosh, ang ganda sa exit. Ayan o. Yeah, iniilawan nila para talagang Iniilawan para mas maganda. mas mag-shine yung Ang gold. ganda oh. Shine yung gold. So guys, pwede kang umakit dyan sa Campanilla Bell Tower nila to see the whole of Venice. But we will not do it anymore kasi una may bayad din siya. Tapos parang puro bubong lang naman ng Venice yung makikita mo. That's true. Online, pwede naman makita online. I feel like ang justification ko for not going up, Here, aside my from love. the bayad, is we have seen Venice for 4 days. Going 5 tomorrow bago kami umalis. So I guess, okay na yun. Nakita mo na yung buong Venice, hindi lang yung taas, yung upper view. I think okay na yun. Ang ganda ng view, mahal din mo oh. Welcome to St. Mark's Basilica. This is Piazza San Marco. Naalala nyo na nagpunta tayo dito, konting-konti lang talaga yung tao. Kasi sayang, ganda sana mag-picture dito sa church, kaso may construction sa harap. Pero ang ganda ng ilaw no, yung sunlight, tapos Gold. alam mo yun, tapos gold, tapos blue sky. Perfect! Grabe! So, dahil pa lumilipad na ibon. So careful ka dito, baka mabangga ka ng ibon. Or maiputan ka. Or maiputan ka. Ayan, nagbe-bell na. Ano kaya? Every hour, my love. Every hour. 5 p.m. na. Look, ganda. We are going to La Fenice, Italy's most iconic opera house. Pwede kaya ako kumanta doon na, tumingin sa akin yung mga babae. Akala siguro nila opera singer ako. Feeling lang, nag-training kami nung bata kami, classical music. Medyo may konting background, pero hindi ako opera singer. Mas na-train ako na theater, not opera. So, dito sa may Piazza San Marco, may mga shops din. Like mga jewelries, mga anik-anik, glasses, sungglasses, yung mga gelato. Laki-laki niya eh, oh. Lumalamig na naman. Ano man temperature ngayon? 14? Mahangin. Ito pa yung Hotel Cavaleto. Ay, mas maganda tong view na to, mahal, oh. Oh yeah. Picture ka. Diyan ka sa baba. Diyan ka sa may stairs. Ang ganda, oh. Diyan ka, oh. Baba ka, dali. Pipicturean kita. Nak, picture ka dyan, nak. Wow. Traffic. Ang dami nakapila, oh. Tignan mo, ang dami nakapila. Dito na kami sa La Fenice Theater. The Opera House. Mukhang may ano pa dito. Let's go inside. Guys, sarado. Sarado pala today. Buti hindi pa ako nakabili ng ticket sa Klook. Bukas pa daw open 9:30. Nandito kami ngayon sa Chinese restaurant. So, nag-Google Maps lang kami, Asian restaurant. So, lumabas yung Chinese. So, pwede kami bumili ng white rice na mainit. Tapos makakain na namin yung natitirang sardinas na baon namin. Yun ang hack. Pag mag-Europe kayo, sa may miss nyo magkanin, mag-Google Maps kayo ng nearest Asian restaurant. And then, kumain kayo doon ng kanin. O kaya, kung may baon kayo, bumili kayo ng kanin to go. Ito yung name ng restaurant. It's Dragone di Oriente. Grazie! Where's the kanin? Yay! So guys, it's currently 5:31 p.m. Alam nyo naman, lumalabas lang kami between 12 to 6 p.m.
Asa matatanda. Ang sakit kasi ng likod namin, tapos parang naka 12K steps na ako. Yun pa lang So, alam nyo na, pag gusto nyo na chill-chill lang, ganun lang. Para pag umaga, ang routine namin, pagising namin sa umaga, mga between 8 o'clock to 9 o'clock, breakfast na kami sa hotel, and then antayin mo ma-jebs ka, para 'di ba hindi ka datnan sa in the middle of your tour. Tapos work ka, kaya check ka ng email, o kaya higa ka ulit kung gusto mo. Ligo ka na, labas ka na, and then hanap ka ng lunch mo or merienda mo. Kasi technically parang late ka naman nag-breakfast. Tapos libot ka na. Yun lang ang routine namin dito sa Venice. I feel like ganun din ang magiging routine namin pagbalik namin ng Milan bukas. Ay bukas may LG pala kami sa gabi. So yun, biyahe lang kami sa umaga. And then meron kaming meeting sa hapon. Hanggang gabi na yun. Tapos Sabado, feast work ulit. Sunday, feast and then simba. Monday, wala, chill lang. Sa Milan ulit kami. Kung anong pwede namin gawin on a day trip or pahinga muna kami, work, yun. We stopped by a convenience store here. Ayan. So, bumili tayo ng favorite nating chicheria dito sa Italy. Ayan. At saka tubig. Isang last tubig. Tapos, Coke siya. Dito na kami. Malinis ang bed. This ends our vlog for tonight. Tomorrow we will go back to Milan, riding the Italo again via train. Thank you, Lord, for an amazing Venice Experience. week. Good night. Thank you so much for watching. I hope you'll watch the next videos pa kasi ang dami pa nating pupuntahan.